Taas natin ating kamay, tayo po'y dumalangin sa ating Panginoon. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang magkataong globos sa amin sa araw na to. Na kami tinipon mo naman muli sa araw ng linggo, pangpurihin ka namin, sambahin, pasalamatan sa lahat-lahat na kabutihan mo sa aming buhay, Lord. Thank you so much, Lord, for thy love, for thy goodness, for thy mercy, for thy faithfulness, for thy compassion, Lord, that you us in our life. Thank you so much. To the first leading president, pastor, anointed humble servant, deliver with love and message to the brethren, and I bind Satan cast out hindrances in our midst, Lord. And we nothing without you, my God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, una sa lahat, ang pinakamataas ng pupuri, pagwalhati, pagladakila, alang lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. And I give the full honor and respect the dearly beloved noble evangelist with the Salmida, the end-time prophet of our loving God, and I always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of Stand Pastor Lina Almeida and all beloved children, the all blessed Almeida family. And I greet also my beloved co-workers, co-preachers, my beloved family, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kaigsunan o sa lahat ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga namahal, sa araw na to, ating pag-aralan yung inatawag na sustaining our faith. Sustaining our faith. Anong ibig sabihin ng sustaining our faith? Kailangan ay sustain natin, panatiliin natin ang ating panampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, we have to trust in Jesus, to God, to sustain our faith. Kailangan maniwala tayo at magsalig sa ating Panginoon upang masustain natin at manatili nga ang ating panampalataya sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi tayo maniwala, hindi tayo magtiwala sa ating Panginoon, hindi po natin masustain, mapanatili ang ating panampalataya, faith sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil maraming mga scoper sa ating kapanahunan, maraming mga detractors sa ating kapanahunan, maraming manunukso sa kalibutan, maraming trials, pagsubok sa lupang ito. Pag hindi ka makabantay, hindi masustain yung panampalataya, mabihag ka ng sanlibutan. Kasi in all men's gaway ng Satanas ang lahat ng bagay upang ang Kristiyano ay mapawalay niya sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kaya ating title ngayon, Sustaining Our Faith. Pakibukas lang sa the book of Jude, chapter 17, verse 25. Kindly pakibasa. The book of Jude, verse 17 up to 25. Wala naman chapter yun eh. Praise the Lord. Sa aklat ng Judas, talata 17 hanggang 25. Ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng apostol na ating Panginoong Jesucristo. 18. Kung paano sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon. Magnunuya. Na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. 19. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. 20. Ngunit kayo'y mga minamahal, pagpatibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. 21. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. 22. At ang ibang nangaalinlangan ay inyong kahabagan. 23. At ang iba inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. 24. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod
at sa inyo'y makapagharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. 25. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin ulit ang ating memory verse sa 20. Ang ating memory verse ay sa 20 and 21. Praise the Lord. Sa talatang 20 hanggang 21, ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Sabi diya sa 20 ating memory verse, but ye, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Ito po ating memory verse. Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Amen? Darating man sa ating buhay ang bawat iba-ibang panunukso ng kaaway. Iba nawalay na, iba na natisod na, iba sana pumunta, kundi sabi ng Biblia, pagtibayin natin. Amen? Pagtibayin natin ang ating sarili. You must to keep yourself, but ye, beloved, building up yourself. Pagtibayin natin ang ating sarili to the most holy God. Praying in those. Palaging manalangin sa banal nga Espiritu. Pagpalain tayo ng Diyos. Keep yourself in the love of God. Palagi natin gaganapin ang sarili natin sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Looking for the mercy of Lord Jesus Christ unto Ireland. Hanapin palagi natin yung awa. Magmakaawa tayo sa ating mahal na Panginoon dahil siya lamang ang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Dahil dito sa the city, but beloved, remember ye the words which were spoken before the apostles of Lord Jesus Christ. Alalahanin po natin mga iniwan ng salita ng Diyos sa mga apostoles. How that they told you there should be mockers in the last time. Sinabi sa atin, maraming mga mockers. Ano yung mga mockers? Sa Tagalog, yung mga manglilinla, yung mga mangluloko. Amen? Amen. Mangtutukso, manlilinla, mockers in the last time who should walk after their own ungodly lust. Nga silang mga lumalakad o yun sa kailang mga masamang pita ng laman. Palakpakan po natin. Yes. Everybody say, praise the Lord. This be thee who separate himself. Nga sila mismo ang nag-separate. Nagbulag, nag-separate silang sarili. Themselves sensual, having not the Spirit. Ito pala mga naghiwalay, ito pala mga nag-backslide, ito pala yung mga natisod, mga minal, ito pala yung mga walang Espiritu ng Diyos. Amen ba? Kaya tandaan nyo, sa Biblia yan ha, hindi pa ako nagsabi. Kaya basahin mo sa Tagalog, Brother Anthony. Tagalog yan. Sa 19. Praise yun. the Lord. Ayan Talatang 19. Ang mga ito ay nagsisigawa ng paghihiwalay. Mga ito nagsisigawa ng paghihiwalay. Malalayaw. Malalayaw. Na walang taglay ng Espiritu. Walang taglay ng Espiritu. Amen. Amen? Gumagawa ng division sa church, ginadivide ang church, lumalabas sila, gumagawa silang hindi maganda, kinukumbinsi yung mga kapatiran,
Inilalaso ng isipan ng kapatiran. Dahil sabi, wala silang Espiritu ng Diyos. Kaya wala na palang tao Espiritu ng Diyos, ito palang ginagawa. Gagawa sila sa sarili hakbang nila. Sila po yung maghiwalay, sila po yung mag-separate, gagawa sila ng sariling ila, sariling doktrina, sariling patakaran, mga minamahal, gumagawa sila. Bakit po? Dahil wala na silang banal nga Espiritu. They are not guided by the Holy Spirit. Kaya ang tao pag guided ng Holy Spirit, ang tao na puno ng banal ng Espiritu, siya ang lahat ng lakad niya po ay guided ng ating mahal na Panginoon. Manatili siya, sabi niya, sustain niyang panampalataya niya. Kahit grabe pa ng pagsubok dumating sa buhay niya, grabe pang lilinla ng kaaway, grabe pagsulay, intriga sa buhay niya dito, anong mga istorya na dungog niya, siya po'y manatili, magpabilin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Ang banal na Espiritu nasa puso niya. Everybody serves the Lord. That's why para hindi ka madala ng itong mga tao na to, itong sabi ng Biblia, but ye, beloved, building up yourself. Sa 20. Ikaw, minamahal, you build yourself. Itayo mo yung sarili. Paligunon mo yung sarili. Maging batibayin mo yung sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kabanal-banalang panampalataya ng Diyos. At palagi kang manalangin sa banal na Espiritu. Amen? Na panatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Manatili, sustain to the love of God. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos na inyong asahan ang awa ng ating mahal na Panginoon, Jesucristo. Palagi tayong magmakaawa. Amen? Sa ikabubuhay na walang hanggan. Sa ikabubuhay na walang hanggan. Kaligtasan kasi ito ang ating kailangan dito. At ang iba'y nag-alinlangan ay inyong kahabagan. Yung mga nag-doubts, yung mga nag-alinlangan sa panampalataya, inyo silang kahabagan. Kaluwian nyo sila. Kahabagan nyo sila. At iba'y inyong iligtas. Iligtas natin sila. Ibalik natin sila. Agawin ninyo sa apoy. Agawin sa apoy ng impyerno. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot. Na inyong kapuutan, pati ang damit na nagdudungi sa laman. Kapuutan daw natin. Kailan masuko ka, magalit ka sa mga sumusuot ng damit nga makalaman. Para magkakasala ka. Ngayon, doon sana mag-iingat sa inyo mula sa pagtitison. Ngayon, doon sa pag-iingat sa inyo mula sa pagkatison. At sa inyong makapaghaharap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harap ng kanyang kaluwalhatian. Amen ba? Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumasa Kanya nawa ang kalwalhatian, karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa nakauunahwa sa unang panahon at ngayon at magpakailan paman siya nawa. Upang di tayo matisod, mga minamahal, maiiwas tayo sa pagkatisod, sa pagkapandol. Hindi ka mabihag ng mga tao na mga scopers, mga malilinda, mga maghihiwalay, mga minamahal. Kailangan manatili ka. Manatili sa puso mo yung pag-ibig ng Diyos. Build up yourself. Palakasin mo ang sarili mo. Patatagin mo yung sarili mo para sa ating banal na panampalataya sa ating Panginoon. Palagi ka manalangin sa Espiritu. You have to pray always in the Holy Spirit. Malangin ka. Iyak ka. Umiyak ka. Upang itatag mong sarili mo. Huwag ka magpabaya sa iyong sarili. Kaya sabi, maraming maghiwalay sa iyo sa inyong panampalataya. Pag hindi ka wise,
hindi ka magpakatatag sa iyong sarili, hindi ka magpakamatibay, kawawa ka. Mabihag ka ng mga taong walang Espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. O yung tao may Espiritu Santo, makita mo naman yung siyam ng bunga ng banal na Espiritu sa kanya. Pag-ibig, puno ng pag-ibig, puno ng pakigdait, puno ng kasiyahan, kagalakan, puno ng kaamuhan, puno ng pagkabutihan, puro pagtitiis, may bunong pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, nanatili sila, Panginoon, marunong sila mag-unawa sa tambagay, maintindihan lang lahat ng bagay sa ilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila nagpapaya, kahit anumang mga istorya narinig nila, anumang nakikita ng mga katisyo hindi maganda, sila po ay nanatili sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung maliit ng istorya marinig mo, manghina ka na. Pride din yun, pride. Amen? Ang tao na walang pride, sustaining ang kanyang panampalataya, I don't care what I have heard to somebody. I don't care what people say about me. I don't care what I have seen to somebody. Wala pa kailam. Ano man nakita mo sa ibang tao, ano narinig mo, anong mga salita narinig mo, wala ka pakialam. Bakit po? Ang sarili mo, binibuild up mo sa harapan ng Panginoon na mayroong banal na panampalataya. Palagi ka nanalangin sa banal na Espiritu. Mananatili ka sa ating Panginoon. Sustaining your faith. Mananatili ka. Kahit grabe mga pagsubok sa buhay, baliwala sa iyo yan. Ang isa lang isipan mo, manatili ka dito. Sustain. Kaya alam mo na, dito ka na sa totoong paglilingkod. Dito mo madamang presensya ng Diyos. Dito ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po ang lahat na pagpapalat kapangyarihan. Wala ka nang isipin pa, saan ka pa pumunta? Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya kanina nakaka-bless yung patuto ni mahal kapatid. Nung sanlibutan pa sila, Brother Manny, lahat inintrahan niya pala eh. Istorya nga kami. Dahil sa marami na siyang pera, lumago na yung negosyo niya, marami siyang pera. Kaya akala niya sa pera siya nabubuhay, kasino, babae, inom, lahat, inintrahan niya eh. Sabi niya, kuya, pati yung pagbili ng tuko, pinasukan niya. Lahat eh. Di ba natin may binibinta tuko? Tag-milyon? Pati daw, nagpinansa sa tuko. So sabi, wala din nangyari, kuya. Dahil may pera ko, akala ko totoo eh. Magbigay ko na 500,000, talaga tutuba ko ng bilyon. Tuko! Wala rin pala siyang tinuka ng tuko. Pati daw yung mga itim na manok, mga sigbin, ilang tao pang may pira, dali matukso. Kaya marami mga tao naghihiwalay sa iyo sa panampalataya. Pati daw mga ginto, pati bulawan, interest yan. Binasa sa ginto, gold, pati ito kunong mga, ano pa ito nga mga matilipin na babanggit niya. Vanadium, lahat. Mabigat na puthaw, bakal, vanadium, gold, pinasukan niya lahat. Nag-invest siya ng pera dahil marami siyang pera, gusto niya pa magkapira. Anong sabi niya? Hindi pala mahalaga yung pera. Kaya pag mahalin mo yung pera, ayaw ng Diyos. Because the love of money is the root of all evil. Pag mahalin mong pera, isip mo puro pera, para ako yumaman. Hindi kontento na gatos lang. Gusto milyon, hindi pa gusto ng milyon, bilyon, trilyon, 3 trillion. Ano pang klase yan? Kaya pagdating ng Panginoon, babagsak ka ng Diyos. Kaya ang Panginoon iba, you must to build up yourself in your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Kaya minsan may advice ako sa inyo mga minamahal. Dito sa church, hindi naman tayo nagpipigil sa inyo na mag-invest kayo ng ginatawag na, kasi dahil sa kahirapan ng buhay natin, minsan, sabi ni Sister Mary Ann Bungo, magpatutuba, sabi niya, marka bahala. May word siyang marka bahala eh. Nung malapit na mabagsak aeroplano, yan, marka bahala, tayo siya. Singgit siya.
Bahala malubog, eroplano. Pero ang Diyos, tinabangan siya. Siya ng Kristiyano, puro marka, bahala. Kapit sa patalim, baga, kapit sa patalim. Mamasin. Amen? Baka naman maging tinuod ng bulawan, basi may tinuod ng ginto, basi maging tinuod ng tuko, maging tototong kapa. Marami. Basi tototong takyubo, basi maging tinuod ng anong panada. So ang tao nag-invest, lahat ginagawa, kaya ganon, naningkamot para makapira. Pero mga minamahal, maging wise tayo. I-analyze nyo, i-determine nyo kung yan bang ginagawa nyo, totoo, legit ba? Kaya baka mamaya, sa kahirapan ng buhay natin, bumigay ka pa ng pera, nag-finance ka pa, pagkatapos hindi pala totoo, imbis yayaman ka, pagpapala ang matanggap mo, lalo ka maging pobre, maghirap. Mapiktuan pang paglilingkod mo sa Diyos. Baka mamaya, yung touch no piring mo pa, igagastos mo pa doon, ipinans mo pa doon, kaya sabihin mo, sa Panginoon naman to. Touch no piring ko, Lord, bahala ka na. Kaya ito, pag ang touch no piring ko, ibig ibigay sa church, doon ipinans. Dahil ang expectation niya, bilyon. Sobra pa ibalik ko sa church. Kahit bibilhin ko pang lupa. Yan ang mga strategy ng kaaway. Kahit magpatayo pa ng simbahan. Diba dyan? Bibili ako ng maraming buses. Bibili ako patayo ako ng malaki pa sa SM. Maraming plano eh. Bibili ako ng maraming Pajero. Terrible, hindi basta-basta. Bili ako ng 30 ka mga boses sa kapatiran. Wala na magkasya yan. Maparkingan. Minsan, hindi masama yung inaisip natin na plano. Pero mga minamahal, bantayan natin. Base hindi na kalooban ng Diyos ang iniisip mo. Beloved, building up yourself on your most holy faith. Praying in the Holy Ghost. Kaya magbantay tayo sa gawa ng kaaway. Lalo na araw ng preaching, oras ng preaching, imbis makinig, lalabas. Mag-standby sa labas, hindi makinig ng preaching, delikado po yun. Yung Holy Spirit, lalabas sa puso mo. Di wala kang respeto sa pakinig ng salita ng Diyos. So, manglamig ka, manghina ka, pasukan ka ng kaaway. Di kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka. Dahan-dahan, binibira ka ng kaaway. Sabi lang, yung mga taong naghihiwalay, yung mga taong gumagawa ng kasamaan, sila lahat walang banal na espiritu. Hindi na sila guided ng banal na espiritu. Tanda natin yan. Ang mga ito, nagsisigawa ng paghihiwalay. Balalayaw na walang taglay na espiritu. This be the who separate themselves. Sila mismong nagsiseparate ng sarili. Sila mismong lumalayo sa Diyos. Sila mismong lumalayo sa banal ng Espiritu. Sila mismong lumalayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga mahahalay, malalayaw ang ilang mga iniisip. Sabi ng Biblia, wala silang espiritu. Kaya mag-ingat kayo sa mga kapatiran ng katabi nyo. Kaya titingnan mo yung katabi mo dyan. Titingnan nyo. Sa likod, titingnan nyo. Bakit maya, hindi nakikinig ng mensahe yan. Puro lang na istorya. Brad, malapit na ako magmilyonaryo. Malapit na ako magbilyonaryo. Si Brother Andy, hampasin ko ng pira sa mukha yan. Palagi lang mag-preaching, ako tinatamaan. Pag magbilyonaryo ako, pakainin ko ng pira yan. Yun, delikado na. Yung mga ganyang salita, sabi niya, walang espiritu ng Diyos. Amen ba? Hindi po ko nagsalita niyan. You know, this be they who separate themselves
sensual, having not in the Spirit. May Bisaya ka ba dyan? Parang klaro siguro sa Bisaya ni. Amo ni, nana, Bisaya na. Mao kini sila ang naghimo og mga pagbahin-bahin. Mga taong kalibutanon. Wala magbaton sa Espiritu. Apan kamo mga hinigugma, liguna ang inyong kaugalingon. Diha sa inyong labing balaan nga pagtuo. Mag-ampo diha sa Espiritu Santo. Pabilin kamo diha sa gugma sa Dios. Samtang magpaabot kamo nga maikagikon gayon sa kaluoy sa atong Ginoong Kristo ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. O kaluyin ninyo kantong mga nagduwa-duha. Luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Wao na to sa kalayo, sa impyerno. Ang uban kaluyin ninyo, uban sa kahadlok. Dumtan bisan pa ang biste nga mabulingan sa iyang lawas. Dapat magpakabalaan kita paglingkod sa Diyos. 24. Karon ngadto kanya nga may gahom sa pagbantay kaninyo gikan sa pagkapukan. O sa pagpasundayag kaninyo nga walay buling diha sa atubangan sa iyang himaya uban sa dakong kalipay. Munang ginapaabot nato mga minamahal, ngadto sa bugto nga Dios nga atong mangluluwas, pinaagi kay Jesucristo nga atong Ginoo ang himaya, pagkahalangdon, pagmando o kagahom sa wala pa ang tanang kapanahunan o karon sa hantod sa kanturan. Amin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Mga minamahal, klaro ang balaan ng kasulatan. Hindi tayo makaikyas, makatago sa Diyos. Alam ng Panginoon ang bawat puso ng Kristiyano niya sa loob. Amen. Alam ng Diyos kung sinong sincero dito. Alam ng Diyos kung sino nagpahalaga ng kailang panampalataya sa Diyos. Alam din ng Diyos kung sino nagsimba-simba lang rito. Alam ng Diyos. Kaya ang Biblia maliwanag. Maliwanag ang Biblia. Hayag pa sa sikat sa adlaw. Tandaan nato. Kaya minsan, bantayan nato ang sarili nato. Pag dito sa simbahan, okay, nagtrabaho kita sa Ginoo. Ginagamit kita. Pero minsan nakakalungkot. Matapos na lang yung awit ng kwar, makikita ko, ang mga muka hindi nagbabago, walang naramdaman ng Espiritu Santo. Sabi niya, walang Espiritu. Bakit? Baka yung puso nila lihis sa kalooban ng Diyos. Iba, grabe ng iyakan. Iba, grabe ng kapuspusan. Ngunit iba, nakaganon lang. Nagbibilang ng tuko. Walang naramdaman. Kahit yung mukha, hindi nadideform. Hindi nagbabago. Ganon lang. Wala lang. Mga minamahal, susiun tating sarili. Sabi nila, search your heart whether you are in faith or not. Or else, you became reprobate. Siguraduhin ang puso natin kung tayo pa ay lumalakad pa sa panampalataya o baka wala na, maging reprobate tayo. Alam mo ba yung reprobate? Word na reprobate, ang meaning ng reprobate mind, he cannot discern what is good or bad. Hindi niya ma-discern unsay maayo o dautan.
Wala niya mabantayan. Kasi reprobate ng isipan eh. Wala na sa sarili. Kaya wala nang banal ng espiritu nagapuyok sa kasing-kasing. Kaya, delikado, mga minamahal. Ito'y paalaala ko lang sa inyo mga kapatid. Huwag tang magkumpiyansa. Kaya yung pagbalik ng Diyos, sabi sa itong binasa kanina, kailangan yung pagbalik ng Diyos, sa kanyang pagbalik, ipresenta ating buhay na banal, walang kapintasan. Nanatili sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang banal na espiritu. Pag wala kang silyo, wala kang patik sa puso, wala kang Holy Spirit, sigurado pagdating ng Diyos, hindi ka madala sa langit. Kaya hanapin ng Diyos yung silyo. Yung silyo, we are sealed by the Holy Spirit of God. O wala yung silyo sa atin, palang sulat yan. Hindi makarating sa adrese, ibalik yung sulat pag way silyo. Pero kung silyado yan, registered, makarating yan doon sa pupuntahan ng sulat. Pero pag wala, ibalik yan sa post office. Bakit, sir? Wala ma-register, walang silyo. Sa langit pa wala kang silyo, wala kang banal ng espiritu, delikado. Baka hindi tayo tanggapin ang ating mahal na Panginoon. So ang paglingkod sa Diyos, mamahal, hindi po ito basta-basta. Ulitin ko, you have to build up yourself to the most holy faith. I-build up natin. Itayo natin. Itatag natin. Stand up and be strong. I-build up natin. Huwag natin bayaan, malugbok tayo ng kaaway. Mabira tayo ng kaaway. Bihagin tayo ng kaaway. Dahan-dahan nilayo ang presensya niyo sa ating puso. Pag wala ka ng balang espiritu, delikado. Ikaw mismo ang maghiwalay na yung sarili sa ating mahal na Panginoon. You separate yourself from the holy faith. You know? This be the who separate themselves. Sensual. Puro mahalay. Having not the Spirit. Walang Espiritu. Kaya pag magsamba tayo dito, may naman, pagsikapan natin. Kahit na hirap ka mo naman ang presensya. Pagsikapan mo na makatulong malang isa lang kapatak na luha sa mata mo. Para maramdaman mo ang Diyos. You touching your heart. Pag dito ka, wala kang naramdaman, maminamahal. Dry na dry yung puso mo. Dapat yung puso mo always showered, sprinkled by the Holy Spirit. Palagi mabasa ng banal ng Espiritu. Si pag-ugayan, dry, walang Holy Spirit, delikado. Dahan-dahan, ikaw mismo ang makaramdam. You separate yourself from the presence of the Lord. So, guys, sabi niya, dahil walang Espiritu Santo, having not the Spirit, that's why, dandahan mo, siniseparate yung sarili mo. Gumagawa ka na ng kahalayan, hindi maganda. Although you are in the church, sumasamba ka. If you're a choir, tumatayo ka rito. Kumakanta ka. Tumutugtog ka. Nagsagawa ka ng obligasyon mo, pero ang puso mo napakatuyo. Wala kang naramdaman. Sabi ng mga pastor, be on fire serving the Lord. Magpakainit ka, maglingkod sa Diyos. Nasain mo palagi, madamang presensya ng Diyos. Desire, nasain mo, nga be always filled with the Holy Spirit. Manginig ka, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Nga tayo ugon sa Diyos yung sarili mong laman. Ang Holy Spirit lamang makapatay ng ating kahinaan sa puso. Yung ating makalaman ng mga damdam, mga desire, mga kasamaan sa puso, ang Holy Spirit lamang. The Holy Spirit, because that is power to undo
our weaknesses, our carnalities in our heart. Impurities, yung karumihan sa puso natin. Yung banal na Espiritu lang ang maglilinis niyan. Para, manatili ka so that you can sustain your faith in serving the Lord. Because of the power of the Holy Spirit that indwelled in your heart. But when the Spirit is come out from your heart, you have the power to resist the devil, temptation, desire of your flesh. So dandahan, slowly, maramdaman nyo, you are the one who separate yourself. Put yourself away from the Lord. Bantayan natin, mga minamahal. Palagi tayo mapalapit sa Diyos. Build up yourself to the most holy faith. Cleave unto the Lord. Dikit tayo sa Panginoon. Lalapit tayo palagi sa ating Panginoon. Huwag tayong lalayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil pagbalik ng Diyos, araw na malayo sa ating presensya, hindi tayo madala sa langit. But ye beloved, building up yourself on your most holy faith, freeing in the Holy Ghost. Manalangin ka palagi sa banal na Espiritu. Lord, puspusin mo ako palagi. Lord, kalahabagan mo ako palagi. Lord, patawarin mo ako palagi. Mag-iwasan Kristyano. Sabi natin, mahal kapatid, ipagtransaksyon siya sa libutan yung mga kasama niya. So hindi maiwasan, baka makapagsalita sa hindi maganda. After their conversation, after their meeting, dahil ayaw niya magkasala, magkamali, even in unguarded moments, lumuluhod siya. I-humble him siya, lumuluhod siya. Dalangin, Lord, baka may nabanggit ako, hindi maganda, nakasala ko, even in unguarded moments, dahil yung mga meeting ko, mga sanlibutan niya, mga tao, forgive me, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Linis yung puso ko. Itakot na takot siya, baka makasala siya. Mawala yung pagpapala, walang Holy Spirit. Mapalayo tayo sa ating mahal na Panginoon. Useless ang ating naumpisahan na pundar na pagtuo pananampalataya sa paglingkod sa Diyos. Malaking opportunity bigay sa atin na tayo gagamitin ng Panginoon spiritually, financially, to support the church. Pagpalain tayong lahat. Maging asset tayo ng church. Magamit tayo ng ating Panginoon for the building of the church. And you must to build up yourself to the most holy faith. Upang lahat tayo makinabangan ng ating mahal na Panginoon hanggang pagbalik ng Diyos. We can secure ourselves and we are holy and without blemish and with spotless, that we present ourselves to the Lord sa kanyang pagdating for His second coming. We are ready to face the Lord. Hallelujah. And we be with the Lord forever and forevermore when the rapture takes place. In the moment, in the twinkling of an eye, the Lord called us and to be here and to hear the sound of the trumpet with the shout of the archangel. Tayong lahat na buhay and we shall alive and remain will be caught up the Lord and meet the Lord in the air. Na dapat madala tayo pagtunog ng trompeta sa langit. Sayang ng umpisa natin paglingkod, mga minamahal. Kapag balik ng Diyos, tayo madala. Only the Holy Spirit can cleanse our heart and help us sustain our faith in serving the Lord. Huwag natin pabayaan ating sarili, mga minamahal. Mapalayo tayo sa Diyos. Pag wala ng Holy Spirit sa atin, ikaw mismo, they be themselves separate. Ang nawa, huwag tayo papalayo, maghiwalay sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung mahiwalay tayo sa Diyos, sabi nga, we are nothing without God. If we apart from faith, if we apart from the presence of God, we are nothing. We are useless. Sayang. Kaya sabi ng Diyos, come to me, those who are labor and heavy laden, and I will give you rest.
Cleanse yourself, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Sa paglapit mo sa Diyos, sabi ng Panginoon, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Paglapit mo, sabi, cleanse your hands, ye sinners. Linisin mo ang iyong kamay, mga makasalanan. Then, purify your heart. Purify your heart. Dilisayin mo, putliin mo yung puso mo, kayong mga dalawang pag-iisip. Double-minded. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Yung double-minded, puro doubts, dalawang iniisip, dalawang desisyon. Hindi tayo pwede maging double faces sa Diyos. Isa lang dapat. Isipin mo, anak ako ng Diyos. Walang papangyarihan demonyo sa akin. Isa lang ang iyong mukha. Hindi dalawang akala. Isa lang ang iyong akala. Isahin mo lang. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Gusto ko mapaluguran ang Diyos. Gusto ko maluwalhati ang Panginoon. Gusto ko maging banal sa harapan ng Diyos. Gusto ko manatili sa ating panampalataya. Sustain your faith to the Lord. Isa lang. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Mga minamahal, napaka-importanting ating kaligtasan. Gusto nyo ba ng langit? Walang gustong impyerno, lahat tayo gusto natin ng langit. Kaya nandito tayo, every Sunday, Fridays, Wednesday, kaya gusto natin ng langit. Huwag natin sayangin yung ating naumpisahan. You must to sustain that. Manatili, magpabilin sa ating banal na panampalataya until the coming of the Lord. And the coming of the Lord is very near. Anytime now, babalik ang Panginoon. So that's why you must to be ready. Awitan natin ang Diyos, maminamahal. Hallelujah. 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 Salamat, Lord. Buksan niyo yung puso niyo. Papasukin yung banal ng Espiritu. Dahil we need the Holy Spirit, we need the presence of God. Hallelujah. Ako ay lalago. Espiritu banal. Daigag, Ginoo. Magsisi, magsumikap. Manamang presensya ng Diyos. Singgit mo. Ako ay lalago.
Jesus. Sing it, hallelujah. Hallelujah! Bigayin mo yung puso mo. Bigayin mo, sikapin mo. Search your heart. Determine your heart. Kung nasa puso mo ba nananahan ng banal ng Espiritu? If you are doing what is right and righteous in the sight of God, baka napalayo ng sarili mo sa Diyos. Baka napalayo na ang puso mo sa banal ng Espiritu. Kaya pag napalayo ka na daw, wala nang Espiritu sa puso. Kailangan lumapit ka sa Diyos upang mabalik sa puso mo yung banal ng Espiritu. Search your heart today. Ask forgiveness. Maging isa lang yung akala. Manatili ka. Sustain your love and faith to God. Wala ka nang ibang isipin ng akala. Isa lang ang akala mo, manatili ka, sustain your faith, sustain your love to God, sustain your service to the Lord, sustain your holiness, sustain your righteousness, sustain your faithfulness, sustain your sincerity, sustain your service to the Lord, sustain everything. Hallelujah. Hallelujah. Pasudla sa puso mong banal ng Espiritu. Open your heart and let the Holy Spirit enter your heart. Cleanse your hands, ye sinners. Purify your heart, ye double-minded. If you come to the Lord also will come unto you. Tanggapin ka ng Panginoon pag lumapit ka sa Kanya. Magpakumbaba, praying in the Holy Spirit. Eh gusto ng Panginoon mapalapit tayo ang relasyon natin sa Kanya. Hindi tayo mapalayo sa ating halapan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus. Abutin niyo yung puso ng Diyos. You have to warn and touch the heart of God. Abutin niyo. You have to warn and touch the heart of God. Pag naabot mo, natandog mo ang puso ng Diyos, ang presensya ipanama sa'yo. Huwag natin pabayaan sarili natin, maminamahal. Ang kita mismo ang mag-separate sa ating sarili sa ating Panginoon, mapalayo. Kaya mga kaigsunan, habang lumuluhod kayo, kausapin niyo ang Diyos. Kausapin niyo ang Diyos. Bilangin niyo isa-isa ang mga pagpapala na natanggap mo sa Diyos. Count your blessing, name them one by one, since you met the Lord until now, para mabalik ang unang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi ka mapalayo sa Diyos. Bakit? Palagi mo ina-acknowledge. Inaisip mo, binibilang mo palagi ang lahat na kabutihan niya, pagpapala na binigay sa atin. So that yourself will not be separate from the presence of the Lord. Kausapin niyo ang Panginoon, manalangin kayo hanggang pinapatanggap po ito mahal nga bisita. Mahal nga bisita, taas yung kamay, ayaw kamot, ipiyong mata. Sabat ka mo sa akong pangamuyo. Kinasingkasi yung dawato ng Ginoo. Inyo personal ka bang luluwas? Lito ka, isulti mo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ng Ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo sa ako, Ginoong Hesus. Pasailuwa ako, di ako isa ka taong makasalanan. O gidawat ko ikaw, nga akong koglingon nga mangluluwas, Dios og hari sa akong kinabuhi. Luwas ako Ginoo, pati akong bibuok nga banay. Sa ngalan ni Jesus ang gidawat namin. O Panginoon, maraming salamat sa makaluluwa niya karon. Patawarin mo sila, Lord. Forgive their sins and write their name in the book of life. Make them real child, real Christian by heart, in deed, and in truths. And their eternal life, Lord. Save them, Lord, and also their loved ones, my God. And this is the first time sila paglingkod sa iyo, hanapin, mauhaw sila sa iyong presensya. Sa unang talangin mo na pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sing it, hallelujah. Jesus. Ngayon, may 4 na reglamentong kaluwasan, 4. Una, pagtuo, ikadua, panginulsol. Ang inulsol naman kamo. Pangtulo, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus. Na may tubig diya, Bert? Na itubig sa tab, baptismal tab. Na kami robe diya ang ipaili sa inyo para hindi mabasa ang sanina nyo. Pagkahuman, may tawil ma diya. Mauli ka mo ang kompleto nyong kaluwasan. Amen? Hindi ka mo magmahay. Nagkaplagan yung tinod nga pagpangalagan. May sakit ka mo balatian, hinahinayong ka mo paayo sa Diyos. Salbarong problema nyo, palaginan ka mo plus langit. Kinabuhin yung tapusan. So lahat kita mga muyo, tanang kaigsunan, sa lahat ating problema, mapay ng lanon sa Diyos. Trust the Lord. Cleanse your heart. Purify your heart before you come to the Lord. Humble yourself. Opo na kailan Diyos sa pamalaan sa pangalan na dito kami sa harapan ng sumamo. Bagong lahat, patawarin mo kami. Yami mga pangangasala ang kamalilon, pagkukulang namin. Minsan na palayo kami sa kalooban, presensya mo. Alamat sa mga salita mo, nagpaalala sa amin, Lord, na kami palagi mapalapit sa paglingkod sa iyo. Patawarin mo kami. Alam mo ang bawat problema namin sa buhay. You know our problem, Lord. You know our heart. You know our sicknesses, problems, Lord.
Ngayon dalangin, patawarin mo kami, baguhin mo kay lubusan, tanggalin mga bisyo kahinaan namin. Pagalingin mo aming sakit karamdaman, lutasin problema namin, pagpalain mo kami lahat sa material, financial, peace, spiritual love, Lord. Bless our business, remove the hindrances, distraction of the devil sa aming mga minimiti, mga desire, for our life, for our business, for our job, everything. Papalain mo kami ng lubusan, Lord, sa panggalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Jesus. Pandong kamot sulo nyo lang kita maglihas with all power authority. Kung may problema ka, dalawang kamot itaas. Sige po, upo malapay babang kapangyarihan mo sa aming kalagitan sa mga oras na to. Sa unang dalim mala, Pastor, I bind prophet. Demons infirmity, sickness and disease. Cast out from the children in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed right now. Problem is advisement. Bless the children financially, physically. Bless them so much, my God, right now. Hold them, Lord, tightly, my God. Remove the vice and poverty in their life, Lord. Bless them so much, Lord. In Jesus' name, amen po sa Lord. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Lahat tayo ay pumalakpak ng malakas. Taas yung kamay, lukso kita tulog ka bises, kusog ka pagsinggit, galing sa puso. Hello po sa Lord! Hello po sa Lord! Hello po sa Lord! Amen. Salamat sa ating Panginoon. Huwag gibilin sa ating mga pastor, huwag kayo mag-absent, mga minamahal, magaling kamot, Wednesday, gano'n man busy sa atong mga trabaho, negosyo, tagaan na ito yung time ang pag-alagad sa Diyos. Merkulis, midweek service, Friday overnight, at sa every Sunday po, mga minamahal, no? Para palain ka ng Panginoon. Mga minamahal, so kuha mo tayo ng atong special offering, dugang mga pinanglanon sa Diyos. At kung magkaroon ka mga sapat na papala, magkaroon ka mo ng pagtuo sa Ginoo, pagsalig, magkaroon ka mo ng kabugaton sa church, magbigay kayo ng mga pledges nyo para sa ating mga continuous building sa chapel at sa mga gagamitin natin sa sunod nga semana sa ating mga anniversary crusade, no? Para kamo ipagpalain ng Diyos. Maliban, gawa sa inyong kapulog halad, lain pa ninyo mga love offering at mga pledges po para makatabang kamo sa extra nga mga needs ng church. At the same time, kamo naman ang panalangginan, kaya ang paghatag ang siyang pagdawat. Amen? Amen. So, manalangin kita. Opo, nagilang Diyos, maraming salamat ilang pag-ibig mo sa amin, Lord. So, dalangin mo na, Pastor. Tanang gamot na magbigay ng mga special offering, ilang mga pledges. Basbasan mo po ang ilang kamay. At pagbasan mo ilang mga negosyo, ilang mga trabaho, ilang lahat ng mga source of income, living, Lord. Return to them, Lord, 100-fold. Blessing, Panginoon, sa iyong ginabuhi. So, natalangin ang dear nila, Pastor, Lord, in Jesus' name. Amen po sa Lord. Hallelujah. Higit sa aking buhay.
pastoral. So, manindog ta tanan, may suon. Manindog ta sa atong closing prayer. Iyagin niyo po sa boxes yung ating mga pledges. Yung ang puting nga box, 5 pesos pataas sa ating TV program every Saturday. Then yung ating maroon nga box para na tugang-dugang sa mga gastusan nato sa chapel, sa lupa, tanan. Mga minamahal para kayo ipagpapalain ng ating malapay na Diyos. So next Sunday po, atin ang Holy Supper. Tama ba? Holy Supper na? Hindi pa. O, dili pa di ay? O, 5 day ka Domingo na? Hindi pa day Holy Supper. Ang Holy Supper, Petsa 30. May isa pa day ka Domingo, mga minamahal. So, itaas yung kamay, tayo, Anthony. Kasi po, itaas yung kamay, minamahal. Para tayo. Praise the Lord. Mga minamahal, God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher, Kuya Nibinyas. Mga minamahal, itaas mo natin ating kamay. Tayo po magkaisang manalangin at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Opo, amang banal Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo aming pinakamahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, kami po ay lubos salamat sa iyo sa araw na ito na kami iyong binigyan pagkakataon upang masimba ka namin, mahal na Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa mahal na kapatiran, sila yung makarating dito maluwalhati sa iyong bahay, sa bahan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong paggabay, mahal na Panginoon, sa iyong pagsama sa amin sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Nandyan po iyong matamis sa presensya, mahal na Panginoon, mula simula sa iyong gawain hanggang sa matapos, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu, mahal na Panginoon, na iyong ibinuo sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong pagkikinig ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, sa araw na ito na kami manatili sa patuloy na paglingkod sa iyong, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga bagay, mahal na Panginoon, sa mga patotoo na mahal na makatira na tutukang Diyos sa aming pinaglingkuran sa gawain ito, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa magpapala na patuloy mo binuo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. At kami dumadalangin sa iyo na patuloy mong pag-ingatan ang mahal na kapatiran sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan. Dala ang kasiyahan sa puso't isipan, mahal na Panginoon. At kami dumadalangin sa iyo na patuloy mo kami pag-ingatan, pagpapalain, mahal na panghawakan sa patuloy na paglingkod sa iyo. Itong aming samot dalangin, sa nandalangin ng mga pastor sa makamayarang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maglaman-uway kita na mahal. We love you in the Lord. Our Jesus loves you more. Ang gusto magpalihans,